every week po yan, nililinis po yan yung mga rattan plates na yan. So ayun, ang itong ating project kitchen, ayan, malagyan po ito ng stainless, itong kalahati. Isang magandang buhay mga ka-farmer. Tayo po ay inuulan ngayon, pero ambulan lang. Masarap sana magtrabaho. Kumusta mga fish? Uy, wala na namang pagkain. Naghagis na po ako dito kaninang umaga bago ako mamalengks. So ayan ang sitwasyon po natin. Di na makita yung bundok. Wala po yung bundok. Si Kongkong na andyan. Ano pa bang papagawa natin? Sarap sana mag-abono ng papaya ngayon, no? Malulusaw yung, asan kaya siya? Wala sa loft. Andyan na, baka naandun. Ayan, pakain muna tayo. Nasaan na yung aking buti na lang si Junjun hindi gagaya kay Marjo. Junjun po ay naka-recover na. Sila naman yung aking anak. So uubos na naman yung isa na, nako, nakapaa na naman, nak. Oo. Ayan yan po ang aming ano dito. Laging senaryo. Parang bumawas yung Nagbawas ka papayam ng ng duckweed? Kaya pala. Kala ko. So ayan po, bago tayo umikot, manood muna tayo ng mga kumakain ng mga tilapia natin. Busog na yung iba dyan. Ay, may mga kung nakikita. Ayungin. So tingnan natin after 4 months ang ayungin mga farmer. Pero baka yung ayungin natin na nabili ay ito daw yung kino-culture tingnan natin. At baka singsarap din ang ayungin na Laguna Lake. So bakit? Paano daw yung pogi? May sipon pa. Anong gusto niya, bebe? Ha? Ayan na, nilagay na ni Papa. Mamaya na lang, mamaya magpapakain tayo. Ay. Diyan ka na lang, tingin mo na. Uy, akit tayo. Nawalisan na yata. Pero wawalisin din uli yan. So ayan, hopefully bukas po walang masyadong malakas ang ulan. I-order tayo isang lechon ngayon. Kahapon may mga dumating si ka-Farmer Anthony. Punada na naman yung aking bagay, hindi niya daw kasi nakita yung sizes. Kasi nagtanong ako, maliliit po yung order natin. Ang dumating ay puro 30 plus na naman. Almost 40, lalaki. Sabi ko, patay na naman ako nito. So ayun, medyo nagkakaproblema po kasi kami. Medyo sabi ko kay ka-Farmer Anthony, for the meantime, at hindi pa na-upgrade yung mga baboy niya, na lang muna tayo, maliit. Kasi pag pumalo po ng 35, hindi ba nagtatrabaho siya? Kakape-kape So ayun, medyo mataba po talaga. Alanganin naman akong i-chop naman pag 40 dahil ang size po talaga mga 50 to 60 para po medyo kumita naman tayo. Tapos ayun, buti na lang si Maring Sevi meron. Sabi ko, Mars, kunin ko na muna yung mga de 20 mo kasi 4 yata ang order kong 20 Sabado, Linggo. So ayun, may 25 kilos. Isa lang ang 25 kilos na naandyan na dala. Sabi ko kay Bebe, pag may push mo muna yung mga malalaki, may labas lang natin yan. Tapos kipag-coordinate ko kay ka-Farmer Anthony, yung palagay ko hindi na po tayo kakapusin sa hindi na muna tayo mag-aahente. So mga orders po ninyo exclusive na yan, malamang kay ka-Farmer Anthony.
Tsaka kay kina Sevi din. So basta wag na muna lumagpas ng 40, 35 pababa. Yun na lang muna ang kukunin ko sa kanya kasi talagang kakaproblema po tayo pagka medyo mataas na po kasi yung native ng baboy niya. Ay yung baboy niya medyo tumaas po yung pagka native. So ayun. Pero 25-30 yan mga perfect sizes po ng ganong lahi. Pero pagka lumalaki na, medyo expect na po natin, medyo chubby-chubby na yan. Ayan o, mga preparasyon namin ngayon pala. Dahil meron po kaming hanggang 3 o'clock daw ang trabaho. Sabi ko na timing niya naman maulan. Meron pong pa-dinner sa amin. Ayan, maraming salamat Brother Stan Ruiz. Salamat sa iyo, brother. At ingat ka palagi dyan. Alam naman natin na laban lang, di ba? So, ayan. May ningnangan na lang. Tapos may 1,000 din po si Mama Beth na pa-birthday niya siya kay Mama Beth. 1,000. Mama Beth, malaki din po ang sakripisyo niyan sa mga bata. Magsundo-sundo. At ayan, kina Neo, pag wala po kami umaalis, si Mama Beth ang tsaka si Papa Yam syempre. So, ayan. Ito na yung pinakamalit ni Ka-Farmer Anthony. 25 kg. Ang lalaki. Nagulat na naman ako sa bigla akong kasi in-expect ko, sabi niya 11 pieces na 20 up eh. Tapos sa 3 pirasong 30. So sabi ko tama-tama, dalhin niyo na lahat. Pagdating may 37, anak ko, patay ka ako. Malalaki pala na. Yan, manual na si Puroy. Nag-iisang maliit na nila, 25 kilo. Okay. Nagpupunas na po si Nelnel ng mga bagay-bagay. Yung every week po yun, nililinis po yun, yung mga rattan plates na yan. So, ayun. Ang po natin, ang project natin na ngayong week, sana makapagpatapos tayo, kaya natin. Kasi yung bubong, lang kaya lang, kailangan din po ng palo china. So, bibili din tayo ng palo china din. So, ganito po ang gagawin niya. Uusog lang ng konti. So, ilalapit. Kumbaga, ito maluwag talaga ito So, ang gagawin natin, i-compress po natin yung parang pinaliit na ganito. Hindi ko po alam kung ang magiging final meron din dito o anuhan na lang, magkabilaan ang daanan. Pero I think parang mas maganda yung nakaganito din. Para mas maganda. Tapos lang. Farmer, may problema na sa kidney ito si kapatid po ni Marjo yan, yung asong namatay na kung naalala ninyo, may problema na sa kidney si Negnig. Ayan hirap na umihi, matanda na siya, tanda na po yan, nasa mga 12 years na siguro. So ayun, 12 years, mga 10 years old. So ayun tingnan nyo, ang luwag pa naman, 'di ba? So kung liliitan natin, gagawin natin ang problema yung bubong, baka maghalikan tingnan natin mga farmer, kasi dalawa dito, isa. So dito walang problema. Kasi ayoko i-sacrifice yung pili mga farmer. Off limits yan. Grabe yung pinaghirapan natin dyan. 4 na taon na po yan na hinihintay din. So, tapos ito wala, ito sacrifice na yan. May dalawa tayong malalaki ng katmon So dito dalawa. Kaya siguro. Pag ganito na to, lamesa, nakaharap tayo lahat dito. Nakaharap dito. Ayan, sasample po muna tayo ng isa. Titingnan natin kung magkano aabutin. Tapos malay natin mag-success yung ganong setup. Baka magustuhan ni Bebe at maging mas maganda po yung kung dito natin gagawin ganun na lang. Kung let's say makagawa po tayo ng ilang kubo rito,
pwede nating ikulong niya ng, di ba? Pagandahin natin, kukulong natin, tapos sa tambak, then pwedeng graba na lang siguro, tapos lagyan natin ng, or pwede nating artificial grass, di ba? Yung mga daanan, artificial grass, tapos sa kubo-kubo na lang. So kung makagawa, malay mo makagawa tayo ng mga 12 kubo dito, baka mas mura, 'di ba? So lamesa wala namang problema, mabilis lang gumawa ng palo China, 'di ba? So ayun, tingnan po natin pagka okay na yon, at naging hit para sa mga customer, and I think magiging hit talaga, kasi para siyang magiging personalized ba, yung hindi siya parang hindi sarili ninyo, 'di ba? Hindi tapos relax ka pa dahil may sandalan, may, 'di ba, pagkatapos kumain kwento-kwentuhan muna, 'di ba? So yung mga ganong datingan. So kung makakagawa tayo dito ng kahit sabihin mo na 12 piraso, di ba? 12, 1, 2, 3, 4. So meron ka ng 16, tapos itong malaking grupo plus yun, plus may backup ka pa doon sa mga mali, konti lang talagang di ba? So hindi natin i-rule out na pwedeng mabago. Tapos at the same time yung avocado ko masisave. Pwede ding ilipat. Hindi natin alam at napakalaking space pa po kasi nito. Ayan pwede nating matambakan ng kaunti ito. Siyempre babakuran na yan natin para hindi naman di ba? Babakuran natin, tapos paikot, tapos may kaunting design, bahala na. Tapos dito, tapos naandyan yung kusina, di ba? Ang ganda na, magandang tingnan. Tapos yung mga kubo may mga pangalan, kaya numbers, maganda, may pangalan din, di ba? Para at least din. Tapos nasa harapan na lang ng, di ba, playground natin. So isa po yan sa mga tinitingnan, kaysa sa magpapagawa tayo ng isang malaki, baka mas makamura doon compare po doon sa isang ganyan. Naaabotin sa tingin ko, baka kulangin po ang 500,000 tansya ko lang so, 500,000 pa, ganon po yun, kasi yung mga tubo po lang po naman napakalalaki na. So titingnan natin kung yun po gumastos lang ng, sabihin mo na si Bebe, I think pipiliin yung ganon, kasi maganda rin naman, kasi naisip na rin naman po namin dati yon na kaya tayo bibili tayong ng kubo kay Kuya Mitch. Sabi ko, Bebe, kawayan, syempre may mabilis masira, di ba? So pero kung purong bakal at mas matibay-tibay, so kung let's say 20,000 ang isa, kung sa 10, di ba, 200. So hindi po ganoon kabigat, so tingnan po natin mga farmer abangan nyo yan, kasi habang papalapit po tayo ay nag-iiba syempre yung plano natin. Mas maganda naman kasi, sabi ko nga kay Bebe, kasi kung dito isang malaking kubo ang gagawin, ganun din, parang ganun, baka mamaya mag-aagawan din po dito sa gagawin nating, dahil mas gusto nila yung mga ganun nga ang setup. Ito nga naman, tingnan nyo, ito perfect, ang ganda diba? Pagkatapos ninyo may tambayan pa, diba? Ang ganda po nito sa malaking grupo. Ayun lang. Tapos yung kitchen pa, maayos pa natin, diba? So kung yung isang budget mo sa isa kubo, magamit mo pa sa kitchen, diba? So yun po yung natin, para God willing, malay natin ipagkaloob ng Panginoon, December, expect natin, baka malay natin hoping for the best, sabi nga sa kanta, di ba, sa Forever Young, di ba? Hoping for the best but expecting the worst.
So hoping for the best tayo palagi. At December, baka mas malay natin, di ba? Busy. Basta nagsisikap mga farmer. Kami naman po we keep on improving. Nag-iisip po kami yung mga pagkukulang namin, pinagmimitingan namin yan. Kami ni Bebe, especially pagkagabi nag-uusap kami, ganito, ganyan. Tapos sa service, nagmamarites kami, yung gano'n, sabi ko, wag kayong ganyan, yung mga mali ba? Kasi syempre may experience din po tayo sa service, 14 years din tayo sa barko. Alang hindi natin may implement kasi alam mo nyo na, iba ang Pilipinas. Pero yan lagi kong pinaiintindi sa kanila na syempre hindi po nila kasi naunawaan ng fully kasi hindi nila talaga na experience. Yun nga yung sabi ko, para umunlad yung bansa mga ka-farmer, kahit isang lang sa pamilya ay makapag-abroad at makita niya kung ano yung sitwasyon doon na hindi pala pwede. Iuuwi niya yun iuuwi niya, mahahawa niya yung mga kapatid niya, mahahawa niya yung mga magulang niya, maiiba yung pananaw, di ba? So tingnan niyo ang nangyayari dito sa Pilipinas ngayon. Ako po, taware, flood control, ghost, hinayaan ng mga tao parang tanggap na kasi ng tao na di ba? Pero ayoko na politika mga ka-farmer. Masakit lang po talaga sa damdamin ang sakit kasi pag pinapanood nyo yung news, billions, parang pinaglaruan lang na ninakaw, di ba? Yung ghost project, di ba? Walang project na nangyari. Can you imagine, di ba? So nakakaya sa ibang bansa. Pero yun, that's the reality. Ang daming crocodile. Grabe, puro crocodile ata na andyan sa nakaupo. Pasensya na po ang mga farmer. Medyo syempre nagninegosyo ka, affected ka pa rin naman kasi pag humina ang economy, bumagsak yung government natin, yung bansa, magaya tayo sa, di ba? Sa Pakistan, Bangladesh na ultimo gasolina hindi ka na makabili. Naku po, na yun ang nakakatakot. Yun ang nakakatakot. Kaya sabi ko sana wag naman mangyari. Kasi syempre aware naman tayo sa ganon. Sana makonsensya naman yung mga halimaw. Ghost project. Wow. 1 billion per kilometer. Wow. Diba? So ayun lang. Nabanggit ko lang kasi pag yun ang laman ng news ngayon. Yun ang pinaka trending ngayon. Kaya lang yung mahirap po kasi syempre iba-iba ang natin sa politika. So ayun, maiba tayo. Nagpipitas si kung nag-aabono kami ng papaya habang walang ulan. Ang ganda ang ganda. So ayun po yun po yung ating plano. Pag-aralan muna natin. Gagawa po muna tayo ng model relax kubo na yan. At pagka na-approve at mukhang maganda ang feedback sa mga kayo na rin po, message nyo po kami kung anong tingin yung idea mas maganda kesa sa kapagawa tayo ng compare natin yung isang malaking kubo na yun, compare po doon sa paisa-isa na makagawa tayo ng 16 na diba? So tingnan natin. Tapos mga farmer, pagka ganito din po ang panahon, medyo alalay din tayo sa pagkain. Tingnan nyo, mahina po kumain ng tilapia din. So ayun, pagka medyo may magandang sikat ng araw, mas ganado po silang kumain. Yan po yung kaibahan. Kasi pang ilan ko pa lang tong hulog hindi po sila aggressive. Hindi kagaya nung pagka mainit ang panahon, may araw. Hindi naman po yung sobrang init yung may araw ng kaunti. Tuloy-tuloy umiikot lang sila, ikot lang ng ikot, parang nagre-relyebo, kain lang ng kain. Ito ngayon tingnan niyo, sila, katago. Tapos yung yung arwana ko, nagsimula na po akong maglagay ng tanning light. Tingnan natin kung pupula. Yun naman ang isa sa mga exciting part. Naglagay na po ako ng tanning light kasi para ma-enhance natin yung color.
So ayun, nag-umpisa na ako kasi nabili kong binigay sa akin na ilaw nakasama ano na yun, pang soft tanning na. So tingnan natin kung abutin ng ilang buwan kung mag-iiba ng kulay. Update ko naman po kayo sa kabilang channel mga farmer para ano. Tapos ito na itong anong to, sabi ko kay Bebe kasi lalagyan pa po to ng stainless itong ating project kitchen. Ayan, lalagyan po to ng stainless itong kalahati. So dito yung, di ba, mga rika-rikado. Ito ikukulong po ito ng ganito kataas para just in case na ano, double burner daw kasya kaya dito. Yan ang tanong. Kukulong naman siya, stainless din yung matitira. Hindi ko alam kung nakabili po sila. So medyo busy, hindi pa ako nasilip doon. Si Rizal busy din po, nagpe-prepare na ng mga pang sinigang niya. At least, di ba, yung sakop na rin po ng trabaho ng ano, di ba, kainan. So nagluto na rin siya ng paksiw. Tinuro ko na sa kanila yung timpla. Sabi ko ilagay nyo na sa memory ninyo yung lasa. And ano na lang, i-maintain nyo na lang yon. Ganon din yung sa sisig, sa lechon sauce. Si Jomar naman, ganon din. Siya ang gumagawa. Sasabi ko yung ratio natin, yung atay, wag yung titipirin. Kasi yun ang comment, ka-farmer, masarap yung lechon sauce mo. Anong malasang malasa. So yun po yung ating ano, ever since naman nung nag-umpisa tayo, hindi naman po namin binago yan. Marami naman po kasi talagang atay, kaya kahit papanong sa kainan, sabihin mo na medyo na-maintain pa rin naman namin talaga yung ano, sumusobra pa nga yung iba, minsan lalagay pa sa kilawin. So yun po yung kinaganda. Kasi kunyari dahil sa dalawang baboy, 'di ba? Yung sauce no, kasi medyo malakas din po sa tindahan dahil ano, nagugustuhan po nila eh. Kagaya kanina, kanina nasa palengke ako. Yung isa sa mga nagtitiket doon, ka-farmer, sabi sa akin, nagpa-deliver ako sa Atad Patrola. Sabi niya 1 kilo, ang dami na pala, sabi niya. Oo, sabi ko talagang 1 kilong lechon, marami talaga, dami na daw nila nakakain. Tapos sabi niya, sarap nung lechon mo, lasa, tsaka yung ano, yung gravy, sabi, gravy pa nga pagkakatahon. Yung gravy mo, sabi niya, ano, solid, sabi. Sabi ko, marami kasing atay. Sabi niya galing, sabi niya gano'n. So ayun, nakakatuwa naman mga farmer kasi na-appreciate po nila yung ating ano. Tsaka madami na rin yung suki natin dito sa Arayat. So ayun, nagpapasalamat po kami. Kagaya ngayon sa meron na naman Arayat. Tapos Sunday, yun yung kaklasiko, i-order din na naman. Nakakatuwa din kasi nagdala lang po ako nung reunion namin eh. Nagdala lang ako ng baboy, ano, lechon, natikman po nila. Tapos ayun, si Lodi, yun, kumain din po dito. Pinasyal niya rin yung family niya. Tapos si Nelson, yung pinupuntahan ko na may manggahan, ayun, may order din po sa ano, nagustuhan din po ng family niya. Tsaka yung tita niya, viewer din, nakakatuwa din. Kaya yung dinala niya dito, syempre, tuwang-tuwa din po siya. Kaklasiko yan. So, ayun. Talagang itong ating mga isda eh medyo ano medyo parang nandito parang konti lang umikot-ikot. Andun yung ano, feeds, dami pa. Dami pa. Ako, hinulog na naman ata ni Nene yung pinangsusong. Ito. Yung fishing rod na luma, nahulog niya na daw. Pinapakuha niya. Nahulog niya. Pero meron ako dyan fishing rod na maliit. Ultralight binili. At sabi ko nga gusto ko nang sumample sana. Kaya lang. Gagan natin para makita nila. Sarap magpakain ng isda kasi alam niyo yun, therapeutic eh. Nakaka-relax ka. Para kang ginagayuma. Hindi mo alam, ang tagal mo na palang pinapanood. Tingnan nyo, wala lang ganang kumain yung mga isda natin Parang medyo siguro tao ganun din, di ba? Gusto lagi lang nakahiga.
pagka ganitong panahon gusto ano lang, relax lang, pa YouTube lang, di ba? Cellphone. Ganun ang yan na sila. May darating pa niyan. May mga naiwan din, pero yung mga maliliit nadi-discover na po nila. Yan, yun naman na nakakatawa. Shoutout pala kay Kenneth Sanchez. Ayan, daming tanong. Ito brother, tanong niya kasi kailan daw lumalaki na, tuloy-tuloy na ang paglaki niya. Yun nga, ang target natin 4 months, makapag half kilo tayo. Pero kung hindi man, maka 400, okay pa din yun. Kasi yun naman ang average size ng tilapia pagka naka 4 to 5 months ka, dapat meron ka ng 2, 3, 4. Yun yung excellent na tinatawag. Kung i-grade mo siya, excellent yun. Pagka, ibig sabihin yung 2, 3, 4, 2 pieces 1 kilo, 3 pieces 1 kilo, 4 pieces 1 kilo, 2, 3, 4. Yung number na yun, yun yung ibig sabihin ilang piraso sa 1 kilo. So yung good 3, 4, 5. Yun yung good, 3, 4, 5. So 4, 5, 6, 5, 6, 7, hindi na po yun. Fair na yun, not good na. Parang tabla ka na lang doon. So yun po yung aking natutunan based on my experience sa pagtitilapia. Kaya kailangan makapag-aralan mo ng maigi yung stocking mo. Kasi ang nagiging problema natin sa tilapia, pagka siksikan, kahit anong pakain mo, tumitigil ang paglaki. Mabagal. Hindi naman natigil, babagal siya. Unlike doon sa maluwag talagang Sabi nga ning mga ahente, sabi ko, paano mo natin ma-achieve yung number 2 agad? Sabi niya, sir, di luwagan mo. Hulugan mo ng mga 15 mil lang ito. Sabi niya, yung dating size niya. Tapos pakainin mo ng maayos, makakuha mo yung size na yon. Yun yung tinatawag nila pang Sabado, pang weekend na size. Kasi pagka pang harvest talaga na mas gusto pa rin po nila yung 3, 4, 5. Kasi yun yung mga pangkarinderya ng tilapia mga nakaprito lang, di ba? Isang order number 4 o number 5. So yun po yung Tsaka sa pamilya, di ba, tag-iisa pag pinarito. Yung animan pa nga minsan ang hinahanap, di ba? Kung 1 kilo, 6 na isda na nga naman, di ba? Kaya nga tinawag yan talaga na poor man's fish. Kasi napansin nyo dito sa Pilipinas, paliitan ng produkto. Depende po talagang sign po talaga na mas marami ang nahihirapan sa buhay. Yun ang nakakalungkot din. Kasi punta ka ng Europe, bibili ka ng sabon, ang lalaki, di ba? Sa Amerika ganun din. Pag dito po sa Pilipinas, may mabibili ka kahit yung paliitan talaga. Shampoo meron pa nga ganun ang liit yung pang isang gamit mo lang talaga pag mo. So ganun. At mayroon pa nga sa tindahan dito sa amin. Kasi matagal na rin po. Syempre hindi naman sa di ba, matagal na hindi naman alam nang nangyayari din sa Minsan magugulat ka, mayroon pa palang 2 pisong kape. Ganun po mga ka-farmer. Kaya yun, sana malagpasan po ng Pilipinas. Kaya lang sa tinatakbo natin ngayon, parang palala palala. Lalong yung mayaman lang yung mga crocodile. So ayun, maiba tayo doon naman tayo napunta. Tilapia ang pinag-uusapan natin, napunta tayo doon ayan ayun maliliit mga farmer diba? So ayun, kay Kenneth Sanchez ang sagot ko, target natin brother 4 to 5. Kasi naman to 3,000 pieces lang to, napakaluwag nito. Ang disadvantage naman, nangangalat nga sila. Tsaka yun nga, pinakain lang natin dito lang tayo nagpakain sa area na to. Kaya medyo malaki din kasi hinaan doon. Medyo tsaka hindi natin to yung proseso ng pagtitilapia hindi namin ginawa ng according to talaga, kasi mahalalim na po yung tubig, pinakawalan natin, diba? Pero kung tutuusin talaga yan, from fingerlings, dapat nasa maliit lang po silang area, tapos fry mash
Sinasanay mo silang kumain. Tapos hanggang sa mas mabilis silang lumaki noon. Fry mash. Tapos nandun lang sila sa may area na medyo kasi ang ibang design po ng fish pond, may part lang na malalim, na andoon yung pinaka ng pump. So pwede kang doon maglagay muna habang sila, siguro mga 2 weeks. Pagka kaya ng kumain ng pellet, yun nga, yung pre-starter, dadagdag ka ng tubig, tapos pakain hanggang sa nasasanay sila. Ang goal mo kasi dyan, lahat makakain ng pellets, kasi once na hindi po nakakain yung ibang grupo, hindi naman mamamatay yan eh. Hindi na po yung sasabog na yung size mo habang lumalaki, sasabog siya. Kaya yung iba pwede din naman paikot, magpapakain ka, pero ang mangyayari niya, sinusundan ka din lang ng tilapia eh, sumusunod din lang sa'yo. So pwede kang paikot, or may babangka ka dito, mag-umpisa ka dito, sabog doon, ganun. Pagpahaba yung fish pond, ganun ka lang. So lahat makakakain. Tapos pag nasanay naman na po sila, tapik lang nung pangsalok mo, lumalapit naman na eh. Yun po yung kaibahan. Tapos yung iba naman, sobrang laki ng fish pond, let's say 5 hectare na isang butas. Ang ginagawa niya, syempre magpapakain ng kabangka. Tapos ang ginagawa naman nila, mag-i-stock sila ng talagang marami ilalagay, may pasobra. Ngayon, para hindi masayang naman yung time, ang gagawin po nila noon, after 3 months, titingnan nila, masyado makapal, tansyado na nila yan eh, babawas po sila, bebenta nila yon. Let's say kung magkano lang po ang per kilo, medyo mababa yan eh pagka ganong size, mga 8, 9 per peraso. Babawas sila sa ilin. Sabi mo, bawasan na natin ng 2 tonelada pang bili ng feeds. May pangtakip ka ngayon sa feeds mo, tapos yung matitira, yun na i-full mo na papaabutin mo ng 2, 3, 4. So ganun po yung mga diskarte ng iba. Pero swerte po yung may mga fish pond na malapit po sa dagat na may salinity, kasi ang tilapia naman na black, kaya naman po yan kahit may salinity eh. Ang ginagawa nila, tilapia sa taas, sa baba mayroon pa silang sugpo, mga farmer, o kaya alimango. Kaya ayun, mas syempre yung success mo talaga eh, hindi ka mapag-iiwanan, mga farmer, kasi talagang panalo, di ba? Doble, isang pakain lang, 2 ang haharbesin mo. Kaya ganun, yung iba bangus, ganyan. Pero dito wala na po akong ibang maisip din na ibang paraan, kasi sabi ko, ito libangan na lang talaga ito, palamuti sa farm, at the same time libangan talaga. Kaya ako naisip na maglagay ng ayungin, kasi nga sabi ko baka magamit ko sa tindahan. Kaya itong red tilapia, bigla ko din lang naisip, sabi ko red tilapia nang ilagay natin, kasi unique, di ba? Hindi po lahat. Yung iba nga, si Brother Maynard nga, sabi niya, kausap po siya, ngayon ko lang nalaman sa'yo na meron palang red tilapia. Sabi ko, matagal na yung red tilapia, 1980s pa meron ng red tilapia. Kaya lang dito nga sa Pilipinas, hindi gaanong nag-click. Tsaka hindi nyo alam yung mga naka-fillet red tilapia na yun ang market ng tilapia, red tilapia din, kasi mas mabilis nga daw lumaki to, tsaka mas maganda yung meat nya. So sa ibang bansa, baka nabibili nyo na naka-fillet na isda, is red tilapia na po, kasi pinalalaki nila yan ng more than almost a kilo, isang piraso, kasi fini-fillet nila. So hindi nyo alam, red tilapia na pala yung nabibili nyo. So ganon. Kaya lang yun nga, pang supermarket, pang pinoprocess nila. Yung pang palengke ayaw ng mga tao, para daw kumakain ng goldfish eh. Lalong lalo na yung mga dito sa Pampanga, mahirap pong i-introduce sa kanila ito, dahil syempre parang nila yun, ba yan, goldfish ata yan ganun, mga farmers. So ayan, hanggang dito na lang po, at ayan, kami po ay may lakad. Abangan nyo pala, may ningnangan kami ngayon, at sabi ko wag mo nang i-postpone, bebe, at busy tayo next week. May sisingit pa tayo. Si Brother John, na kaibigan ni Bebe, ahente po sa Kamaya, gusto din magpa-vlog, at
nagkaroon ng advertisement din daw siya kasi yung tito niya nung blinag namin nakabenta po ata. So sabi ko sige kako, pagbigyan. Kaya lang pangit ang panahon, gusto ko din magmasinlok. Tinitingnan ko itong bagyong ito pagka lumagpas po ito sa West Philippine Sea at lumapit na papuntang Vietnam at China, sigurado hihilahin yan yung habagat papalayo sa Pilipinas. Pagka walang kasunod, jackpot tayo, masinlok. Pero yung Subic di ko po alam kasi 3 to 4 days pong lalaot yung mga bangka. Pagka lumaot yon, so kung nyari let's say gumanda ang panahon ng Monday aalis yung mga bangka, babalik yun mga Huwebes pa. Kaya titingnan natin kung paano namin hahatiin kasi alanganin tayo. Tuesday sana talaga pinaka the best or Wednesday. So ayun, alam ko na ngayon ang labanan sa masinlok. Kailangan mga 2 days na maganda ang panahon, 3 days. Pagka maganda na, doon ka umatake sa pool at walang buwan mga farmer. So sabagay kahit naman daw may buwan kasi mostly naman ang iisda doon isdang bato talaga, bigwit tsaka pinapana. Kaya meron at meron pong isda. So ayan na, baka bago umalis maglalagay ako uli ng isang tabo para up to sawang kain. So ayan, marami pong salamat at magandang buhay.